Presidential Anti-Crime or Anti-Corruption Commission. Binuwag ni Marcos number 1, executive order ang opisina na ito. Yun pala, gusto niyang mangdambong, mangdurupo. Pakinggan natin ang mga pananaw ni Attorney Manny Luna, apo ni General Antonio Luna. Galing sa angkan ng mga Luna, lalo-lalo na ni General Antonio Luna. Pinaglaban natin ang bayan mula sa simula. Pinanganak ako para may contribute, may hahandog para sa ating bayan. At ako ay galing Mindanao, pinanganak sa isla ng Masilan, lumaki ng Zamboanga, at naninirahan sa Metro Manila for the last 16 years. Nung umupo ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ako ay binigyan ng trust and confidence to be one of the commissioners of the Presidential Anti-Corruption Commission. Lumaban kami laban sa korupsyon. Pero ang nangyari ngayon, matapos ang 6 na taon na pakikibaka sa korupsyon, sinayang lamang ng Administrasyong Marcos Jr. And ang masaklap pa dito, nasangkot o isinasangkot ni Mandarambong Elizaldico ang Pangulong Marcos Jr. at kanyang pamilya at mga kongresista at senador. Nasayang po ang efforts ng PACC dahil sa unang araw ng kanyang panunungkulan, tinanggal niya, inabolish, inabrogate ang Executive Order number 43 at tinanggal ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kasama doon ang 13,000 cases of complaints against corrupt officials. Ang question ko ngayon kay President Marcos Jr., ano na ang aksyon mo sa 13,000 anti-corruption complaints na napunta sa Office of the President? Binasura mo ba ang mga complaints na ito? Saan ang aksyon ng Administrasyong Marcos sa 13,000 complaints ng mamayang Pilipino laban sa mga buhayan ng ating gobyerno? Kung wala kang aksyon tinake dyan, isang pananagutan yan because you have the duty to faithfully execute the law. Ngayon dito, sa usapin ng korupsyon, may pananagutan ang Pangulong Marcos Jr. kahit hindi pa natin isali ang akusasyon ni Saldico. Bakit? Siya ang pumirma ng 2023, 2024 at 2025 National Budget o GAAs na hindi man lang